So, interesado ka mag-start ng meditation pero hindi mo alam kung paano o sa kung ano pa mang dahilan. Naranasan mo na bang mag-doom scroll o buong araw ka babad sa cellphone at hindi mo namamalayang hindi ka na naging productive, hindi mo na nagawa yung mga kailangan mo gawin, meron ka pang assignment pero dito ka, cellphone mo, nagsuscroll. Sinasabi ko sa'yo, meditation is one of the best practices na kailangan mo gawin if may ganun kang problema. And let's be honest, lahat tayo, halos lahat tayo, di ba? May ganong klaseng problema. Lahat tayo dito sa Pinas may brain rot eh. Social media capital nga, pinagyayabang pa. So, quick backstory. Nagsimula ako mag-meditate noong mga 2020 to 2021. Mga 4 to 5 years na nga. Medyo matagal na rin ako naglo-lotus position par. You know, so I decided to create a series that I call Self-Maxing, where I give advice how I would to my past self nung nag-umpisa pa lang siya sa self-improvement. Expect by the end of this video na meron ka ng konting idea about kung ano yung meditation, paano ba mag-meditate, and mag-umpisa tayo kung ano ba ang meditation. So in a nutshell, kasi maraming definition yung meditation pero specifically, mindful meditation. Yung ginagawa ng mindful meditation is pinabalik niya yung attention mo sa kung ano man ang nangyayari ngayon. So, bakit importante to? If you are self-aware enough, and mag-assume ako na, of course, you are self-aware kasi nag-click ka sa video na to eh. And I commend you that you're taking a step towards your own self-improvement. Meron kang enough na self-awareness na ma-acknowledge mo yung addicted ka nga sa social media. Meditation is important nga kasi it shifts your attention back to the thing that you're doing sa kung ano nangyayari ngayon. So, napaka-importante yun pa. Kaya nga, maraming instances mahirap pumili. Pero ito, I'm sure lahat tayo relate dito. When was the last time nung kumakain ka na hindi tutok yung attention mo like sa screen or sa cellphone? When was the last time na uminom ako ng kape? Like, yung nakaupo lang, tsaka yung attention ko is yung sa kape lang. Habang gumagawa ka ng assignment sa school, bigla-bigla ka na lang bubukas ng cellphone. Wala namang like valid na reason kung bakit magbubukas ka ng cellphone. Hindi mo nga alam rin ba't bubukas ka ng cellphone. Maalis yung focus mo sa paggagawa ng assignment. Yun, mag-procrastinate ka na, di ba? Habang nag-uusap kayo ng nanay at tatay mo, kaibigan, mga kapatid mo, or mga taong makakausap mo lang araw-araw, pinapakinggan mo ba sila o naririnig lang? Kahit sa mismong video na to, let me guess. Nag-scroll ka na sa recommended videos, pumunta ka na sa comment section, tinanggal mo yung focus mo sa panunod ng video na to. Let me guess. Diba? So, napaka-importante ng meditation kasi binabalik niya yung attention mo sa kung ano man yung nangyayari ngayon. It allows you to focus. Isipin mo, you have little power sa kung anong nangyari na. Kasi wala ka nang magagawa about dun kasi tapos na yun. The past is past. Meron ka rin namang magkagawa per se dun sa future mo. Pero kasi ang raming pwedeng mangyari, diba? Ang dami, pwede ka mapangga ng bus, pwede kang, mamatay. Ang daming pwedeng mangyari sa future, napaka-uncertain nun. Magagawa ka lang or sigurado ka lang ngayon. Paano ba talaga mag-start ng meditation? Okay, this is my method. Ito yung palagi kong sinasabi kapag may nagtatanong sa akin kung paano ba mag-meditate. Sundin mo lang to. If you want, you should take action as fast as possible. 1. Open up the App Store. Mayroon ka tang load or pang download naman, di ba? If wala, then gawin mo lang to next time kapag may load ka na. Of course, may load ka. Bakit mo no pinapanood kapag wala kang load? Pumili ka ng meditation app. Yung personal favorite ko is yung Medito. After nun, click off ka sa video na to kapag na-install mo na, and sundin mo kung ano yung ginagawa ko dito. And I promise kapag hindi mo to ginagawa, tinutulungan kita dito. Huwag mo sayangin tong video na to, huwag mo sayangin yung oras mo. Kasi may experience ako na nagbe-binge watch ako ng mga videos na kagaya nito, yung mga self-improvement na videos na to, kasi parang niloloko yung sarili ko na nagiging productive ako kasi yung mga pinapanood ko sa YouTube, pinapanood ko sa social media is productive naman eh. Which is not the case. Nagiging productive ka kapag you take action. So, click off this video, take action as fast as possible. Sundin mo yung ginawa ko. After nun, bumalik ka sa video na to because I'm gonna be talking about something very important. Ang bibigay ko sa iyo yung biggest tip ko kung paano maging consistent sa practice.